Welcome sa mas pinatatag na Siyensikat, Pinoy Popular Science para sa lahat. Ako ang kalihim ng Kagawaran ng Agham at Teknolohiya o DOST, Renato U. Solidum Jr. Sa programang ito, sasagutin natin ang anumang katanungan o hiling ng isang individual o grupo na may kinalaman sa science. Sa episode, mapapanood natin ang pagpapahalaga na nararapat ibigay sa mahalagang haligi ng pananaliksik, ang pagpapahalaga sa ating mga national scientists, ang mga taong nagbigay ng buhay, bitbit ang mayayamang kaalaman at karanasan na nakaugat sa puso ng agham at pagmamahal sa bayan. Panoorin natin ito. Ako si Emil Javier, National Scientist. Ako si Dolores Ramirez, National Scientist. Ako si Lourdes Cruz, National Scientist. Nung bata pa ako, nahilig ako sa siyensya dahil ang tatay ko kasi ay isang chemist. Kita ko ang pagkahilig niya sa chemistry at ang kaalaman niya sa mathematics. Maswerte ako at itong aking naging mentors ay talagang mahuhusay at dalawang naging national scientist. Si Dr. Clara Lim Silianco at si Dr. Juliano. Na talagang nagbigay sa akin ng pag-aalaga, pagmamahal sa science. Doon ko nakita na how interesting science really is. Itong pag-aaral namin ng CONUS, dahil sa ito ay bagong klase ng toxin na maliliit siya at protein na kahawig din sa ahas. Tinignan namin kung itong mga toxin na ito ay ano ba ang ginagawa niya sa tao, ano ginagawa niya sa mga hayop. So doon namin nakita na yung mga iba-ibang toxins na ito ay nakaka-apekto ng nerve at saka muscle. Dahil dito, naging interesado yung mga pharmaceutical companies at iba-ibang fields ng science. Sa makabagong agham, ay hindi sapat yung nag-iisang mga siyentipiko sapagkat kailangan pagsanib-sanibin ng iba't ibang disiplina. Kasi ang mga problema ay mga komplikado. Kaya kailangan ay magkaroon ng mga natawag na scientific research teams. So yun ang naging papel ko. Unang-una ay yung pag-organisa ng Institute of Plant Breeding.
na pinagsama-sama natin lahat ng mga plant breeders ng iba't ibang halaman na ang pakay ay makalikha ng mga uri ng binhi na matataas ang ani, masigla laban sa mga sakit at maglahi ng pinakamagandang uri ng halaman. Nagsimula din ako as a plant breeder, pero eventually, nag-focus ako sa more basic discipline ng genetics, which is essentially yun ang driver sa plant breeding. Usually, sa plant breeding, halimbawa kailangan mo ng resistance ng variety, pero wala doon sa mga varieties. Ikukuha ka doon sa mga wild relatives. Let's say sa sugarcane, so kumuha kami ng resistance doon sa diseases from talahib. Yung resistance genes ng talahib, na-incorporate sa sugarcane, papasa na namin yun sa sugarcane breeder. Kasi naipasok na namin yung gene for resistance. So ginawa namin yan sa eggplant, ginawa namin yan sa sugarcane. Yun ang pinakatrabaho na nag-focus ako. Paano nga ba nililinang ang pagkakaroon ng drive o scientific mind? Saan nga ba ito nagmumula? At ano nga ba ang naidudulot nito? Yan ang mga sasagutin ng ating national scientists. I grew up watching science documentaries, reading books and such related to science, so my love for science started at a young age. My dream is to be a doctor. I want to help people, of course, contribute my skills that I have encountered and learned throughout the years of my experiences. How are you to inspire us to pursue a career in science? First and foremost is maintindihan yung science na not as a pipe dream. Siguro dapat bata ka pa, may appreciation ka ng science, and it can be done kasi lahat naman ng mga ginagawa natin, ipag in-analyze mo, meron namang scientific basis. Even as children, do you notice that very young children are very curious? As a rule, they are discouraged. You're curious about one thing, then you want to find out. Wala kang regard kung may pera ba dyan o wala. Basta kasi curious ka, gusto mong malaman. Probably that sense of curiosity, that sense of inquiry should be kept. Yung mga kabataan kasi, malilikot pa ang pag-iisip nila. Marami pang potentials na dapat nilang subukin. Dapat nga mas na-expose sila sa science. Kasi nga, the more na na-adapt natin yung pag-iisip natin sa mga bagay-bagay na kakaiba, nagkakaroon tayo ng idea kung ano yung mga gusto nating i-pursue in life. I think that to encourage other people, one thing is just exposure to different pathways and routes in science. It's not plain cut before where it's like just do one thing to be considered a pursuer of science. There's so many different routes now. If you see it in social media or even in entertainment, there are lots of ways to encourage people to pursue science in those ways. Just showing how natural life is basic science and needing that further study of it to better ourselves as just human beings is important. To
tulad ng nakita natin sa history ng mga unang umunlad na nasyon, may tradisyon sila ng pagkahilig sa science. Isa sa mga ginagawa ngayon ng NAST ay nagsasalita kami sa mga school groups sa iba-ibang lugar. Kakausap lang namin ay yung talagang mahilig na sa science, yung tulad ng sa Science High School. Tsaka syempre pinipili ng mga teachers na yung mag-a-attend ay yung marurunong mahilig na sa science. Sana ang maabot natin, yung talagang walang hilig pa sa science para maintindihan nila. Kaya ini-encourage ngayon yung citizen science kung saan maipakita na kahit ikaw ay ordinaryong citizen, pwede kang mag-eksperimento para maintindihan kung ano nangyayari. Sa ngayon, mukha-konti pa ang ating researchers, scientists dito sa Pilipinas. Kaya kung dadami yung ating mga researchers, dadami rin ang ating ma-influence ang kabataan. To become a scientist in the future takes a lot from both the institution and also from the student. But you have to plant that seed of an encouragement on the students so that they will become inspired by our scientists who went ahead of them. Is their happiness in the field of pursuit, much more in the realm of scientific study. The beauty of yung being curious and then you're trying to find out. Pag nakita mo, yung sense of discovery is very fulfilling. Most scientists, very strong yung sense of discovery. Sometimes that means more than money. If that becomes part of your psyche, that becomes part of your personality. Yung wants mo become simpler. Kasi ang focus ng heart and mind mo, nandun sa science na ginagawa mo. Yung sense of accomplishment is, sometimes counts more than your salary. Kung material wealth ang habol namin, hindi sana pagtuturo ang ginawa namin. Meron kaming academic freedom. Magagawa mo kung ano yung gusto mo. Hindi mahirap gumawa ng research. Kung ano yung maisipan mo na kailangan gawin. Hindi ka pagsasabihan na ito dapat mo gawin. Yung kung ano yung naging interesting para sa iyo, pwede mong pag-aralan. Isa yon sa I think napakahalaga. Self-satisfaction and the fact you are doing something na significant, na meron ka nako-contribute sa body of knowledge na science. So parang may kahalagahan ka bilang isang scientist. Passion for learning has always helped me want to always be curious, always be wanting to know more about my surroundings. To be curious is the reason why we want to further our education. You don't want just having a goal of doing this or being that is not enough to be a pursuer of education. Sa aking pamantayan, bilang isang nilalang o individual, kahit anong gagawin mo, binabalak mong o ginagawa mo, kailangan ay maliwanag sa iyo ang layunin. Para saan, para kanino. Pero mas maganda na yung ginagawa mo dahil sa gusto mong gawin. Napakaunang kailangan dyan, ano ang iyong motivation? Kahit na anong initiative, whether it is very minor or it's a major initiative for nation building, palaging nandyan yung na hindi ka kumikilos dahil gusto mo lang. At ang napakahalagang layunin hindi yung pang sarili mo lang, pang pamilya mo, kundi sa bayang Pilipino. Kaya ka kumikilos, alam mo na makakakontribute ka para sa advances para sa nation building. Hindi yung lulokso ka sa tubig tapos na-realize mo hindi ka pala marunong lumangoy.
Pagmamahal sa bayan, bagay na tila nawawala sa sensibilidad ng ilan sa makabagong panahon. Ngunit para sa ating mga national scientists, ito ay isang bagay na dapat ay buo sa puso ng bawat mamamayang Pilipino. Bansa, agham at mamamayan. Tatlong bagay na kapag naisentro sa puso ng pagtuklas, malayo ang mararating ng bansang Pilipinas. There is pain in learning. We should appreciate the efforts of our national scientists. Pero walang pumapansin sa mga scientists. Gusto nilang appreciated yung kanilang trabaho. Doon, they try to make it public. It's very easy to ignore yung output ng mga scientists. Maybe because there are more serious problems in the country. But I think with a little more appreciation, kahit naman papaano, tao ka lang, gusto mo rin appreciated ka. Tingnan nyo lang sa media natin. Sineselebrate natin yung mga artista, mga TV personalities, mga kumakanta, mga atleta. Pero walang pumapansin sa mga scientists. Sa Asia Pacific, America, Europe, impressed ako sa pagbibigay nila ng halaga sa science at scientists. Doon, they try to make it public. Dapat siguro bigyan din ng konting pansin yung mga tao na talagang nagsunog ng kilay at saka talagang nagtatrabaho for science and technology. The same manner that we celebrate the accomplishments of people in other disciplines. Isa ako sa mga nabigyan ng L'Oreal UNESCO Award na ginawa sa Paris. Pagdating ko, at least doon sa airport sa Paris, ando ng picture namin, ang laki-laking poster. So, parang gulat na gulat ako, ganito pala dito. Ang isa ko pang ikinatuwa ay pati yung ating kaibigan sa Thailand ay nagbigay din ng pahalaga. Inimbitan nila ako sa Thailand, doon sa isang scientific conference doon, at ipinakilala pa ako doon sa kanilang prinsesa. Talagang imbitado nila, kasama ko sa dinner, yung ganun bang klaseng pagpapahalaga. Dapat nating i-appreciate yung mga national scientists natin kasi bukod sa bihira sila, they are underappreciated dito sa Pilipinas. Dapat mas pinopromote natin sila kasi sila yung mas nakakatulong sa atin at mas nakakapag-enhance ng buhay natin. Education is what makes an individual able to contribute to their society. So the more education that we encourage with our society, we'll be able to lift each other up. And then, of course, should also live comfortably. It works both ways. Your science should not be self-serving. Scientists are there because they want to improve the lives of people. Nung kami nag-uumpisang mag-aral, hindi naman namin inisip yung itong pagpapahalaga at saka yung awards. Kaya yung awards, they came, after we have done certain things, and parang it's a perk, it's something na encourage kami lalo na gumawa pa more and more. Hindi dapat mag-umpisa ng pag-aaral with the idea na gusto ko makakuha ng award. Hindi dapat ganon.
yung the award will come later, kung sakali man. Our resources are quite limited. So the resources made available to the scientists must be such that they can give back to the Philippine society, probably, if possible, many times over. I think it's very important to always have good facilities in place, have people that are passionate about it so they can inspire other people to follow up with that kind of passion that they also have. And of course, always having an environment conducive to a good learning, to that kind of sciences. Probably by having more entertainment programs dedicated to science. That way, that the culture itself could include it more in its just total being. Providing the national scientists more sources and more funding, I think, is very important to help them grow in their works, in their career. Para tayo ay makatulong, ang mga kabataan ay dapat mag-aral. Kung mas marami makapag-aral ng siyensya, mas mainam sana para maintindihan kung ano nangyayari dito sa mundo. Pwede kang mag-aral ng siyensya na hindi ka magiging scientist later, pero magagamit mo yung natutunan mong siyensya sa araw-araw na pamumuhay. There's always going to be a need for those kinds of people. I think it's going to be very important, even more so in the future, to have these kinds of jobs or people with these kinds of interests. There will always be a need for that. Because I believe that the younger generation, especially my generation, could make significant scientific and technological breakthroughs. As a world and as a nation, I hope that we can find a cure to our problems through science and technology. So that not only our country, but even the world would become a better place. I believe that if you are very passionate about something, you can become a slave of that said passion. Much more if it is a scientific pursuit, because scientific pursuit is not just a passion, but rather a selfless vocation. Isang makabuluhang hangarin ang natunghayan natin dito sa Siyensikat. Patunay ito na ang mahalagang impormasyon at pananaliksik ay kakampi natin sa pagtupad sa ating mga pangarap. Naway mas linangin pa natin ang isang kulturang makaagham at makabayan dahil ito ang daan upang mas maging maunlad tayong bansa. Gamit ang siyensya, may magagawa tayo para tulungan ang isa't isa. Kung ikaw ay may katanungan na tingin mo ay siyensya ang makakasagot, huwag ka nang mag-atubiling gumawa ng vlogs at i-post ito sa iyong social media accounts at lakipan ng hashtag Siyensikat at hashtag OneDOST4U. Malay mo, ikaw na ang susunod na wisher na lalapitan ng aming DOST idols or science experts. Hanggang sa muli, ako si Secretary Renato Yoseludum Jr. mula sa DOST na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay sa amin dito sa Siyensikat. Pinoy Popular Science para sa lahat.
science is one of the main reasons why we can better the quality of life. So hindi masyadong na-promote yung science. Somehow, yung sa ating education, for example, parang nanineglect yung role ng science. So siguro, very early, magkameron na ng science appreciation. I think that there's a wonderful concept of tradition here in the Philippines. Meron tayong traditional beliefs na may myth, meron tayong sabi ng lola ko, sabi ng ganito. So hindi masyadong na-promote yung science. We need the truth, and science is for the truth. Science is gathering evidence na totoo, gathering evidence or observations that can be used to decide on policies, on what to do with a particular problem. As we then more yung ng scientific thinking, nagiging part na yun ng personality mo na you don't listen to rumors and ito hook and line and sinker. Kasi as scientist o yung scientific mind, nag-a-analyze ka. Tama ba ito? Mukhang ito walang basis. So pagka na yung scientific teaching, parang andaling pumasok ng mga new discoveries in science, mga innovations, kasi naiintindihan nila kung bakit gagawain yon. Kailangan timbangin natin kung ito ay makakabuti talaga, makakatulong sa humanity, yung ating ginagawa, hindi ba ito nakakasama. Pero there are some discoveries like this toxin, for example, magagamit siya ngayon sa medicine, sa neuroscience, sa pag-aaral. Pero meron diyang pwedeng gumamit niyan sa masama, yung toxin. Titimbangin mo yun, ano ba ang makakabuti, ano ang hindi. At saka, syempre, dapat ikaw ethical. Hindi ka dapat magsamantala doon sa mga nakakabata, sa iba. Kailangan very honest kasi ang science has to uncover the truth. Responsible science, ethical science, ang dapat. I think today we live in a world where social media is very prominent, especially in the younger generation. So I think using more social media platforms to really emphasize science and health and technology to really drive the minds of the younger generation, I think that's going to be a way to have them be more engaged into pursuing a career in such fields. I think that a way that we can make the education system better is by further talking about what other countries are doing in certain disciplines or industries in comparison to the Philippines. Because there's a lot of things that are lacking still in terms of reaching a standard. That's normal because not every country is going to be having the same standards in terms of education or even in terms of just basic needs for life. So it's really better understand how we can fill the gap. Just need to advocate the ones who are intellectually knowledgeable about their own craft and push for those people who are knowledgeable and actually allow them to voice out and speak for the knowledge that they have because they spent a lot of years studying this. And this will help the nation in the end. Simula noong 1970, nagkaroon na kami ng contact sa mga AITAS sa Bataan National Park. Meron pa rin tayong matututunan sa kanila kung paano natin gamitin itong kalikasan.
Yung isa kong kaibigan, si Borromeo Matin at saka si Ed Salonga, isang Aita. Naglalakad sila sa bundok, matagal na naglalakad, so nagutom sila. May nakita na maraming bunga, kumain si Borm, nagsilid pa sa bulsa. Tapos itong Aita, kumain lang ng ilan, tapos na hindi siya nagsilid sa bulsa. Sabi niya ni Borm, bakit hindi ka maglagay sa bulsa? Baka tuming pa tayo. Sabi nung Aita, ay sir, kasi baka may ibang dumaan dito. Para naman yung ibang dadaan dito, may makain din. Sabi ni Borm, kung walang dumaan dito, di sayang lang yan. Hindi po yan masasayang dahil may kakain po diyang ibon. Yung ganun ba, paghahalaga hindi lang sa sariling kapakanan, kundi kapakanan ng ibang tao. Yan. Bansa, agham at mamamayan. Tatlong bagay na kapag naisentro sa puso ng pagtuklas, malayo ang mararating ng bansang Pilipinas. There is pain in learning. We should appreciate the efforts of our national scientists. Pero walang pumapansin sa mga scientists. Gusto nilang appreciated yung kanilang trabaho. Doon, they try to make it public. It's very easy to ignore yung output ng mga scientists. Maybe because there are more serious problems in the country. But I think with a little more appreciation, kahit naman papaano, tao ka lang, gusto mo rin appreciated ka. Tingnan nyo lang sa media natin. Sineselebrate natin yung mga artista, mga TV personalities, mga kumakanta, mga atleta. Pero walang pumapansin sa mga scientists. Sa Asia Pacific, America, Europe, impressed ako sa pagbibigay nila ng halaga sa science at scientists. Doon, they try to make it public. Dapat masiguro bigyan din ng konting pansin yung mga tao na talagang nagsunog ng kilay at saka talagang nagtatrabaho for science and technology. The same manner that we celebrate the accomplishments of people in other disciplines. Isa ako sa mga nabigyan ng L'Oreal UNESCO Award na ginawa sa Paris. Pagdating ko, at least doon sa airport sa Paris, andun ang picture namin, ang laki-laking poster. So, parang gulat na gulat ako, ganito pala dito. Ang isa ko pang ikinatuwa ay pati yung ating kaibigan sa Thailand ay nagbigay din ng pahalaga. Inimbita nila ako sa Thailand, doon sa isang scientific conference doon, at ipinakilala pa ako doon sa kanilang prinsesa. Talagang imbitado nila, kasama ko sa dinner, yung ganun bang klaseng pagpapahalaga. Dapat nating i-appreciate yung mga national scientists natin kasi bukod sa bihira sila, they are underappreciated dito sa Pilipinas. Dapat mas pinopromote natin sila kasi sila yung mas nakakatulong sa atin at mas nakakapag-enhance ng buhay natin. Education is what makes an individual able to contribute to their society. So the more education that we encourage with our society, we'll be able to lift each other up. And then, of course, should also live comfortably. It works both ways. Your science should not be self-serving. Scientists are there because they want to improve the lives of people.
Nung kami nag-uumpisang mag-aral, hindi naman namin inisip yung itong pagpapahalaga at saka yung awards. Kaya yung awards, they came, after we have done certain things, and parang it's a perk. It's something na encourage kami lalo na gumawa pa more and more. Hindi dapat mag-umpisa ng pag-aaral with the idea na gusto ko makakuha ng award. Hindi dapat ganun. The award will come later, kung sakali man. Our resources are quite limited. So the resources made available to the scientists must be such that they can give back to the Philippine society, probably, if possible, many times over. I think it's very important to always have good facilities in place, have people that are passionate about it so they can inspire other people to follow up with that kind of passion that they also have. And of course, always having an environment conducive to a good learning, to that kind of sciences. Probably by having more entertainment programs dedicated to science. That way, that the culture itself could include it more in its just total being. Providing the national scientists more sources and more funding, I think, is very important to help them grow in their works, in their career. Para tayo ay makatulong, ang mga kabataan ay dapat mag-aral. Kung mas marami makapag-aral ng siyensya, mas mainam sana para maintindihan kung ano nangyayari dito sa mundo. Pwede kang mag-aral ng siyensya na hindi ka magiging scientist later, pero magagamit mo yung natutunan mong siyensya sa araw-araw na pamumuhay. There's always going to be a need for those kinds of people. I think it's going to be very important, even more so in the future, to have these kinds of jobs or people with these kinds of interests. There will always be a need for that. Because I believe that the younger generation, especially my generation, could make significant scientific and technological breakthroughs. As a world and as a nation, I hope that we can find a cure to our problems through science and technology. So that not only our country, but even the world would become a better place. I believe that if you are very passionate about something, you can become a slave of that said passion. Much more if it is a scientific pursuit, because scientific pursuit is not just a passion, but rather a selfless vocation. Isang makabuluhang hangarin ang natunghayan natin dito sa Siyensikat. Patunay ito na ang mahalagang impormasyon at pananaliksik ay kakampi natin sa pagtupad sa ating mga pangarap. Naway mas linangin pa natin ang isang kulturang makaagham at makabayan dahil ito ang daan upang mas maging maunlad tayong bansa. Gamit ang siyensya, may magagawa tayo para tulungan ang isa't isa. Kung ikaw ay may katanungan na tingin mo ay siyensyang makakasagot, huwag ka nang mag-atubiling gumawa ng vlogs at i-post ito sa iyong social media accounts at lakipan ng #Siyensikat at #OneDOST4U. Malay mo, ikaw na ang susunod na wisher na lalapitan ng aming DOST idols or science experts. Hanggang sa muli, ako si Secretary Renato Yoseludum Jr. mula sa DOST.
na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay sa amin dito sa Siyensikat. Pinoy Popular Science para sa lahat.